Kailangan pa ba ang Visit Japan web sa pagpasok ng Japan? So, sasagutin po natin yan. Pero bago ang lahat, my name is Liz Kalim. And today's vlog, we're gonna update the Visit Japan web. Okay, so para po sa mga papasok ng Japan, ay kailangan pa rin pong mag-fill up dito sa kanilang website. Mapa OFW ka man or non-OFW, ay kailangan pa rin pong fill upan itong Visit Japan web. Dahil ito po ang replacement ng arrival card going to Japan. Okay, so basahin po muna natin yung question ninyo from the comment section. Okay, so first, from at Rafael Sabado, 547, at ang sabi niya, sa 30 na po balik ko ng Japan, vacation ako ng 2 months, need pa din ba ako gumawa niyan? SSW po ako. Actually guys, hindi naman po mandatory ang pag-register dito sa Visit Japan web. However, it is highly recommended dahil mapapabilis ito ang arrival mo pagdating mo ng Japan. Pero kung prefer mo ang manual fill-up, meron naman po silang nakaredy na arrival card sa airport. At para naman po sa mga nagtatanong kung kailangan pa bang fill-upan ang Visit Japan web pabalik ng Pilipinas, well, hindi na po kailangan fill-upan. Dahil e-travel na po ang kailangan nyong fill-upan going back to the Philippines. At meron po akong ginawang video tutorial para dyan. I-click nyo lang po ang I button sa taas. And lastly, sa mga nagtatanong po about sa QR code for family members, later po sasagutin din po natin yan, okay? Okay, so for faster arrival in Japan, you need to fill out this first para makuha nyo yung QR code. So, search nyo lang po ang Visit Japan web. Okay. And then, click ang link. Okay, so ito pong website nila. No need nyo na pong i-download to guys ha. At kahit wala po kayong internet, ay pwede pa rin po kayong makapag-register dito sa kanilang website. Okay, so let's proceed. So, kung meron na po kayong account dito sa Visit Japan web, just log in. Okay, at kung wala naman po, create an account. So, meron po akong ginawang video tutorial kung paano mag-create ng account dito sa Visit Japan web. Ayan, so i-click nyo lang po ang I button sa taas. Okay, so let's log in first. After makapag-log in, make sure lang po na registered na ang inyong personal information dito sa Visit Japan web para makapag-add kayo ng family member ninyo at makuha ninyo ang QR code. Okay, so let's proceed. Dito naman po tayo sa details ng inyong family members. Okay, so kung meron man po kayong kasamang mag-travel, you need also to register their personal information. Okay, so para makapag-add ng family member, i-click lang po itong details of family member and then click add. Okay, so do you have a passport issued by Japanese government? Yes or no? Okay, so sagutan nyo lang po ito ng yes or no. Okay, so sa next video po, gagawin ko rin po ito ng vlog about sa tax exemption. Okay, kung sino nga ba yung mga accepted sa travel tax. Ayan, so sa next video, panoorin nyo na lang po yan guys. Okay, and then next. Okay, so passport details ng inyong family member. Okay, so kung gusto niyo pong mapadali yung pag-register ng kanilang personal information, ayan, just scan their passport. Hindi nyo na kailangan mag-type sa computer. Okay, scan nyo lang po ang kanilang passport. Pero if prefer nyo ang manual fill-up, click nyo lang itong back and then click enter information yourself. Okay, so pwede nyo nang i-register dito
ang details ng family member ninyo. Okay, then after fill upan, paki-double check lang po ang nilagay nyong information dito. And then after that, i-click ang register. Okay, so kung meron na naman po kayong visa, i-skip nyo lang po ito, okay? Click nyo lang po ang yes or no and then back to home. Okay, so para makuha ang QR code, i-click nyo lang po itong register new plan, entry and return. Para po sa mga nakapag-apply na ng visa. Okay, so you need to register your visa application here. Okay, so next. Ayan, planned entry and return. So, yung information po ng inyong flight ticket, ayan, input nyo lang po dito. Okay, so after filling this out, make sure lang po na paki-double check ang information na nilagay nyo dito. And then, after that, i-click ang next. Okay, so dito sa next page, ilagay nyo lang po yung address na pupuntahan or kung saan po kayong hotel na naka-check-in doon sa Japan. Okay, so after that, ayan, i-click ang next. Okay, then click confirm, enter details. Okay, again, paki-double check lang po ang mga information na nilagay nyo dito sa kanilang website. Okay, then after that, i-click ang register plan. Okay, and then i-click ang back to home. Okay, so para po sa mga nagtatanong ng QR code, ayan, kung paano nyo nga ba ang QR code dito sa Visit Japan web. Okay, i-click nyo lang po itong registered name ninyo. Okay, i-click nyo lang po itong immigration clearance and custom declaration. Click ang next. Click ang next. Okay, so next, purpose of visit. And then next, intended length of stay. So, kung ano po ang nakalagay doon sa inyong visa application, ganun din po ang ilalagay dito sa kanilang website. Okay? Okay, then next. Okay, dito sa next page, i-click nyo lang po ang yes or no. And then next. Okay, so click nyo lang po itong yes or no. Again, click yes or no. And then next. So, required din po na sagutin nyo ito. Okay, dahil kapag hindi po ito na kompleto, hindi po natin makukuha ang QR code dito sa Visit Japan web. At kapag hindi po natin nakuha ang QR code, hindi po tayo makakapasok sa immigration ng Japan. So, tendency, mag-fill up na lang po tayo ng arrival card doon sa immigration. Okay, so let's proceed. Click ang next. Okay, and then, after that, i-click ang next. Okay, again, make sure na paki-double check lahat ng information na nilagay nyo dito. Okay, at kung may mali, pwede nyo naman po itong i-edit. Okay, and then after that, i-click ang confirmation box, then click register. Okay, and then click back to entry return procedure. Ayan, so ito na po yung ating QR code. Click agree and display the QR code. Ayan, so ito po yung QR code na ipapakita natin sa immigration para mas bibilis po ang process ng arrival natin sa Japan. So, kapag meron na po kayo nitong QR code, no need na po mag-fill out kayo ng
arrival card sa immigration, okay? At para po sa mga nagtatanong about sa QR code, kung iisa lang ba ang QR code ng family member at yung nag-register dito sa Visit Japan Web, ang sagot po is no. Bawat member ay may sariling QR code sa Visit Japan Web. Kasama po ang mga bata 8 years old pababa. Yes, pwede kayong mag-add ng family member ninyo, pero magkaiba po ang QR code ninyo. I-save ang QR code ng lahat ng family member sa isang gallery para hindi hassle ang process sa immigration. And that's it for today's vlog. I hope nakatulong itong video sa inyo. At kung may question kayo at gustong i-share, mag-comment lang kayo sa comment section. Once again, this is Liz Kalim. Thank you for watching. God bless and see you on my next vlog. It's not a game, it's a rich thing.